Hindi na pinapayagang gamitin ang isang gusali sa loob ng Cebu Normal University matapos itong tumagilid dahil sa magnitude 6.9 na lindol nitong September 30. Yan ang ulat ni Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Plano ngayon ng pamunuan ng Cebu Normal University na magpatupad ng full online classes hanggang matapos ang school year 2025-2026. Ito ay dahil sa mga pinsalang natamo ng universidad sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa isang online press conference, sinabi ni CNU President Dr. Daniel Ariaso na pag-uusapan nila ng Board of Regents ang tungkol sa nasabing plano at umaasang maaaprubahan ito ng Commission on Higher Education o CHED. Sa ngayon, prioridad ng universidad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, faculty at lahat ng kanilang staff. Sa CNU main campus nga, inimungkahi ng Cebu City Office of the Building Official na huwag munang gamitin ang 8 palapag na Academic Center for Arts and Sciences o ACAS building matapos itong tumagilid dahil sa lindol kung saan tumama pa ito sa gutter ng library building. Nakitaan din ito ng obo ng paglabag matapos na walang maipakitang approved occupancy permit. Lumabas din sa pagsisiyasat ng obo na ang building permit ng ACAS ay para lamang sa 6 na palapag na gusali. Off-limits din ang Teacher and Arts Centrum o TAC building dahil sa natamong bitak at sira dahil sa lindol. Ilang mga gusali rin sa CNU Main Campus, Medellin Campus at Balamban Campus ang planong i-demolish upang makapagpatayo ng bagong building. Paliwanag ni Dr. Ariaso, nag-request na sila ng karagdagang 1.4 billion pesos para sa taong 2026 para sa pagpapatayo ng bagong mga gusali. We are doing our best to help. Like example, we just submitted for a request for budget, supplemental budget. Kasi para sa akin, mas importante ang makabalik agad ang mga estudyante. Habang nasa 41 million pesos naman ang hinihinging supplemental budget ng CNU sa Department of Budget and Management ngayong taon para sa repairs at retrofitting ng mga nasirang pasilidad at gusali sa lindol. Mula sa Cebu, para sa Integrated State Media, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.